Makikita natin ang isang mundo kung saan halos lahat ng tao sa Earth ay namatay dahil sa isang misteryosong virus. Pero may isang lalaking nakaligtas si Philip. Sa loob ng 2 taon, gumagala si Philip sa iba't ibang lugar. Hanggang sa isang araw, nakilala niya ang iba pang babae at sinabi sa kanya na sila na lang ang natitirang babae dito sa Earth at kailangan nila ng madaming anak para muling dumami ang populasyon. Sa loob ng maraming taon, gumagala si Philip sa iba't ibang lugar. Umaasang may makikita pa siyang ibang taong buhay. Ngunit kahit saan siya magpunta, wala siyang matagpuan. Dahil sa matinding pag-iisa at lungkot, napagdesisyonan niyang bumalik na lang sa kanyang sariling bayan. Nagsulat siya sa billboard na nagsasabing may isang taong buhay pa. Pagkatapos, umuwi siya sa dating bahay niya. Ngunit naisip niya, bakit ako titira sa simpleng bahay kung wala na namang ibang tao sa buong bayan? Kaya lumipat siya sa pinakamayamang bahay sa lugar. Unti-unti niyang pinalitan ang laman ng bahay. Kumuha siya ng malalaking painting mula sa museo na sobrang mahalang halaga at isinabit sa mga dingding. Pero hindi pa rin siya nakontento. Nagdala pa siya ng kabaong ng isang Egyptian mummy at pati ulo ng dinosaur na inilagay niya bilang dekorasyon sa dining table. Bago siya matulog gabi-gabi, kinakausap niya ang Diyos at humihingi ng tawad sa mga bagay na ginagawa niya habang mag-isa sa loob ng 2 taon. Kinabukasan, dahil wala nang dumadaloy na tubig sa banyo, gumamit na lang siya ng mineral water para makapaghugas. Pagkatapos, dahil nagugutom na siya, dumiretso siya sa isang supermarket. Kumuha siya ng maraming pagkain na pwede niyang iuwi. Pagsapit ng gabi, nagbukas siya ng mamahaling bote ng alak at nagpasalamat sa Diyos sa isa na namang araw na nabuhay siya. Kinabukasan naman, dahil sa sobrang boredom, nagsimula siyang sirain ang mga mamahaling gamit sa bahay para lang may magawa. Pati ang isang mamahaling Mustang ay sinadyang pagbanggain hanggang sumabog ito. Para sa kanya, iyon na lang ang paraan para maaliw kahit papaano. Lumipas ang ilang araw at ang dating magarang bahay na tinitirhan ni Philip ay naging parang tambakan na ng sirang gamit. Hindi na rin siya nag-abalang maglinis. Total, hindi naman niya talaga bahay iyon. Kung ano-ano na lang ang naiisip niyang gawin para malibang. Pinuno pa niya ng alak ang inflatable pool at doon siya naligo habang umiinom din mula rito. Pagkatapos, dumiretso siya sa isang bar. Doon, kinausap niya ang mga laruan at figurine na nakalagay sa loob, parang mga totoong tao. Inalok pa niya ang mga ito kung gusto ba nilang uminom ng alak. Siyempre, walang sumagot. Kaya mag-isa niyang inubos ang isang buong bote hanggang sa mawalan siya ng malay sa sobrang kalasingan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising siya at kumuha ng isang laruan. Isinama niya ito sa sasakyan at pumunta sa isang manikin na babae sa isang tindahan. Doon, kinausap niya ang rebulto na parang totoong tao. Sinabi niyang matagal na niya itong napapansin, ngunit wala siyang lakas ng loob noon para ipagtapat ang nararamdaman niya. Sinubukan pa niyang halikan ang manikin. Ngunit biglang naputol ang kamay ng manikin dahil dito lalo siyang nalungkot. Kinabukasan, umakyat siya sa isang burol at isinulat doon ang RIP Philip na parabang tinanggap na niyang wala ng pag-asa ang buhay niya. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse at balak sana niyang patakbuhin ito ng mabilis pababa ng burol upang wakasan na ang kanyang buhay. Pero bago niya tuluyang gawin iyon, parang may usok na umaangat mula sa likod ng bundok. Agad niyang pinuntahan ang direksyon ng usok. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang maliit na kampo. May mga gamit